Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, nilantad na kung gaano kagarapal itong si Samuel Martires para proteksyonan ang mga mandarambong, lalong-lalo na ang mga Duterte. Ayon po yan sa isang matapang na abogado. Samantala, Marcoleta, todo depensa kay Joel Villanueva at Samuel Martires na wala naman daw silang tinatago. At Pulong Duterte, pahiya malala itong tuta ng China. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Browner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile system. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Sino raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Browner? Ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? Kung hindi raw kaya ni Browner na proteksyonan ang publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. Anya, bit-bit daw ng mga patutsada ni Duterte ang ligasiya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Totoo Hindi naman. raw pagyayabang ang sinabi ni General Browner tungkol sa missiles at pawang katotohanan ito. Yes. Wala raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at pinaninindigan daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Tinawag din ni Tariela na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA na pag-iiwas sa tunay na mga isyung kinakaharap ng mga Pilipino sa WPS gaya ng water cannon attacks. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Sa isyu ng korupsyon, binigyang diin ni Tariela na hindi ito bagong imbensyon. Lumala pa nga raw ito noong COVID-19 pandemic na tumama sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, ama ng mambabatas na naungkat ng nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang Farmally Scam. Ang kailangan daw ng Pilipinas, mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak ng pro-China narratives. Sa huli, binalik niya ang tanong ni Duterte, sino raw ba talaga ang pinagsisilbihan nito? Well mga kaibigan, obvious naman kung sino yung pinoproteksyonan ng mga Duterte. Diba? Tsaka mga kaibigan, ang layo naman itong mga pinagsasabi ni Mang Kanor, ni Pulong Duterte. Kaya tama lang mga kaibigan yung sinasabi dito ni Tariela, 'di ba? Nung panahon ng mga Duterte, abay tahimik. Kahit sugurin na, kahit sakupin na tayo ng China, abay tahimik lang itong si Duterte. Pero ngayon mga kaibigan, hindi yan pwede, 'di ba? Inaayos na nga yung mga kabalbalan nung panahon ni Duterte. Tulad na lamang nito mga kaibigan, yung pagsasaayos sa opisina ng Ombudsman. Kasi naman mga kaibigan, nagtanim ng mga maka-Duterte itong si Martires bago umalis. Kaya ngayon, nililinis, pinagre-resign ni Ombudsman Rimulya itong mga tinanim ni Martires. Tapos mga kaibigan na binira itong si Villanueva. Kasi nga, kaliwat kanan yung patutsada at ipinipilit ni Villanueva at ni Martires na wala daw silang tinatago. Kaya naman ang sinabi dito ni Ombudsman Rimulya kay Joel, ibinoto ka ng tao tapos itatago mo ang katotohanan, which is totoo naman. Pero mga kaibigan alam nyo ba, syempre hindi magpapatalo yung mga maka-Duterte. Abay to the rescue agad po itong si Marcoleta. Pakinggan nyo po ito pero saglit lang naman to. Tsaka alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Kung hindi yung recording. So ang tanong mo, na-record ba? Record. Nasa CCMS Hindi naman hindi pinabli, sikreto na. Meron kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya ko, ba't na ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung parinig na naman. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng
ng tama at Opo. tinignan ng record, pinindot mong ganyan, nandun talaga. O tapos na yun. Walang sikreto dun. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Oo nga po. Ay nako, Senador Marcoleta. Kaya kasi nasabihan ng mga kababayan natin na mayabang. Dahil sa mga ganyang estilo mo. Mas maganda sana humarap ka nung panahon na budget hearing ng ombudsman. Diba? Iilan lang sila dun eh. Dapat nandun ka para magkaalaman na kayo ni Remulla. Dahil lagi ka naman niyang sinusupalpal eh. Feeling mo lang ikaw yung nananalo lagi ka namang pahiya. Ay nako talaga Tapos sasabihin pa niya ngayon mga kaibigan, hindi daw itinago. Sadya lang daw na tahimik si Villanueva at si Martires. Grabe naman mga kaibigan. Si Joel tahimik. Napakadaldal nga niyan eh. Grabe naman. Talagang tinago lang talaga. Tsaka isa pa, bakit mo sinasabi sa amin ngayon na tama naman yung proseso? Aba, mahiya naman po kayo. Kaya nga iimbestigahan pa eh. Dahil nga nangangamoy yung kabulukan nung panahon ni Martires. Ay nako talaga. Tsaka isa pa mga kaibigan, alam naman nating lahat napaka-controversial niyan, di ba? Yang issue ng korupsyon, Napoles scam, tapos nadawit si Villanueva. Hindi ba kung ikaw mismo acquitted na dyan, malinis na yung pangalan mo kasi nga ibinasura na ni Martires yung kaso mo, hindi ba vindication yun sa part mo? Dapat proud ka eh. Kasi nga, noong 2016, ang alam ng lahat, isa kang corrupt. Guilty ka sa corruption. Tapos ayaw mong linisin yung pangalan mo. Samantalang meron naman palang desisyon noong 2019. Tapos mga kaibigan, ang kapal talaga ng pagmumukha ng mga to. Mantakin nyo sabihin nitong si Martires mga kaibigan. Eto, hindi daw siya diehard supporter ng mga Duterte. Talaga ba hindi ka maka-Duterte? Para kang si Robin Padilla kahit sunugin amoy Duterte. Di ba? Tignan nga natin mga kaibigan kung totoo ba yung sinasabi nito na hindi daw siya maka-Duterte. At talagang mas pa daw siya, Marcos loyalist nung panahon ni Apo Marcos. Kaya naman mga kaibigan, isang matapang na abogado mga kaibigan nilantad kung gaano kagarapal itong si dating ombudsman Martires. Pakinggan natin ito mga kaibigan, si Attorney Enzo. Actually, itong mga nangyayaring katiwalian ngayon na sobra, garapal na, talagang nakakalula na, malaki ang contribution mo dyan, Martires. Kasi nung buong 7 taon na ikaw ay ombudsman, wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Totoo para naman. Protektahan ang bayan. Ikaw pa nga, anong nangyayari? Impunity. Anong ibig sabihin ng impunity? Yung kanilang korupsyon, naging naging mas matindi, mas malawak. Kung dati substandard lang, naging ghost na. Kaninong what's yun nangyari? Sa'yo, sa time mo. Yung mga policies na pinatupad mo, nakakontribute doon. Kasi yung mga kurakot, yung mga korap na mga politiko, hindi na sila natakot eh. Anyway, ang ombudsman, hindi naman sa atin ngayon, para iniisip nila, parang kakampi pa natin ang ombudsman. Una, hindi pwedeng mag-request ng mga SALN. Walang mga lifestyle check. So anong nangyari sa loob ng 7 taon mo? Yung mga politikong korap at saka mga opisyal ng gobyerno na korap, lalong na mayagpag. Yan yun. Yung impunity nangyari sa panahon ninyo ni Duterte. Ngayon lang natin nilalabanan, tinutuwid natin lahat ng sobrang nangyari sa panahon ninyo ni Duterte. Totoo naman. Kaya ang hirap ng isaayos. Ang hirap ng isaayos kasi matindi yung ginawa nyo. Yan ang naging Itong lahat ng nangyayari ngayon, dapat sana yung ombudsman, nung panahong nangyayari ito, sinugpo na ito ng ombudsman. Binigay sa inyo bilang ombudsman ang kapangyarihan ng konstitusyon. Ang tindi ng power na binigay sa iyo ng konstitusyon. Constitutional body ka. Tanod bayan. Kaya lang anong nangyari? Wala eh. Pag upo mo, anong ginawa mo? Yung mga magko-comment daw sa SALN ng mga officials ng gobyerno ay pwedeng kasuhan. Sos naman. Imagine niyo yan. Iyon yung mga ginawa niya ni sino man na magre-request ng SALN ay hindi pagbibigyan. Magpaalam muna. Ipapaalam muna doon sa opisyal na sangkot kung payag siya. At kung sino man ang magko-comment sa mga SALN ng mga officials ay pwedeng kasuhan. Paano naging tanod bayan yan?
Ha? Yung mga policies mo, pumabor sa mga kurap eh. Sa mga Totoo. kurakot. Oh, anong nangyari? Kaya nga mga kaibigan, 'di ba, nung 2019, nakalagay naman sa mga record 'yan, 'di ba? Lalo na yung inilabas ni Senator Lacson, itong mga diskaya. 2019 din, talagang namayagpag eh. Basta panahon ni Duterte mga kaibigan, ang dami talaga. At sa tingin natin, wala naman nangyari. Isa na dyan yung Parmali mga kaibigan. Wala naman nangyari dun. Bakit? Anong sabi nito ni Martires? Wala naman daw ebidensya eh. Diba? Ganun lang mga kaibigan. Basta issue ng mga Duterte, dapat tulugan. Yan yung motto siguro dati mga kaibigan ni Martires. Ikaw, naging tanod ka ng mga Duterte, tama si Celerino Caluwag. Totoo naman. At naging tanod ka para sa mga kurap. Nako, ganun lang. Yan yung nangyari. Ngayon, ano na? Di ang tindi na ng mga nakawan, kung noon, milyon-milyon, ngayon bilyon. Bakit naging ganon ang mga politiko at mga opisyal ng gobyerno? Kasi walang nagawa yung ombudsman. Kasi yung ombudsman na binigyan ng power ng konstitusyon ay hindi ginawa ang katungkulan. Tapos ngayon, galit ka pag pag kinukuni ka kay Duterte, galit ka. Ngayon, sagutin nga natin tong sinasabi niyang hindi siya DDS. Yan. Unang-una, si Martires ay kabrad ni Duterte sa San Beda. Magkabrad sila sa San Beda. At saka, nung na-appoint siya, panahon pa yata ni Duterte rin yun, in-appoint siya bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Nung maalis na makatapos na ng 7 years na term si Conchita Carpio Morales, nagka-interest itong si Martires. Bigla siyang nagpalipat sa ombudsman. Yan, pinalitan niya si Conchita Carpio Morales noong 2018. Ngayon ang sinasabi niya, wala sa kanyang itinawag si Duterte. Walang pinakiusap. Pero bakit pa naman siya kailangang tawagan? Lahat naman ang ginagawa niya, okay kay Duterte. Garapal ang pagprotekta niya kila Duterte. Siyempre, ang gusto ni Duterte, protektahan sila. Si Duterte at ang mga tao niya. Ano pang ginawa niya na kontra kay Duterte? Wala. 'Di ba mga kaibigan? Wala naman talagang ginawa si Martires na talagang kontra sa mga Duterte, kahit na may mga ebidensya noon. Isa na dyan mga kaibigan na doon sa Parmali, wala naman, di ba mga kaibigan, tinulugan. Kaya nga tanong ng taong bayan, magkano ba, Martires? Meron ba tayo dyan? Ay nako talaga Kasi nga naman mga kaibigan, di ba, kaliwat kanan yung corruption. Nung panahon ni Duterte, yung mga opisyal, di ba? Pero anong nangyari? Basta maka Duterte, tanong mo kay Martires kung may nangyari. Wala. Ay nako talaga Yung mga ginawa niyang mga patakaran sa ombudsman, pabor kay Duterte. Una kaagad na ginawa niya, yung mga SALEDs, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, hindi na pwedeng i-request ni numan. Kailangan may pagsang-ayon ng opisyal na concern. Kukontrahin ba yun ni Duterte? Sobra ang pagkatuta mo, Martires, kay Duterte, tapos nag-i-expect ka, ba't tatawagan ka niya? Hindi ka natatawagan niya. Wala ka namang ginagawang kontra sa kanya In fact, ginagawa mo lahat pabor sa kanya Totoo yung mga naman. ginagawa mo, protektado mo ang mga Duterte at ang mga pamilya niya at ang mga galamay niya, mga kasabwat niya. Kung mayroon ka mang mga kinakasuhan, mga ordinaryong opisyal ng gobyerno, pero sa Parmali, kinasuhan mo ba si Bongo? Kinasuhan mo ba si Duterte? Di ba hindi? Hindi mo naman ginawa yung pagiging ombudsman mo para sa bayan. Hindi ka naman naging tanod bayan, naging tanod Duterte ka tapos ngayon sasabihin mo, hindi daw siya DDS, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon na nagkakaso si Trillanes Ngayon na kinakasuhan ni Trillanes sila Bongo, sila Duterte, sila Pulong. Kasi nung panahon mo, alam naman na hindi mo naman papagalawin yung ginawa mo kay Villanueva. Bakit mo tinago? Sabi niya, hindi naman sikreto yun. Hindi niya lang daw talaga ugali ang maglalabas ng mga desisyon niya. Sa ganun ka-importanting bagay, hindi ninyo ipapaalam sa publiko yun. Tapos ang rason niya, ayaw niya raw na masira yung future ng tao. Kasi may dignity rin daw yun. Ano ka, protector ka ng mga inaakusahan ng korupsyon o katiwalian? Dapat ginampanan mo, tanod bayan. So dapat bantay ka ng bayan, hindi bantay ng korap.
Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Enzo. Grabe naman kasi yung pagiging sinungaling nitong magkaibigan na siguro to, no? Magtropa, itong si Martires at Villanueva. Wala daw itinago. Mantakay nyo, ngayon lang lumabas yung decision nila noong 2019. Tapos todo depensa pa itong si Marcoleta. Akala mo naman talaga, no? Oo. Kaya nga mga kaibigan, sinasabi ng isang legal luminary na mayroong pananagutan dito. O posibleng may pananagutan dito itong si Martires. At posible din daw na matanggalan ng mga benepisyo pag napatunayan yung matinding kabalbalan na pinaggagawa niya. Kaya nga mga kaibigan, napakaganda na talagang firm yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na iimbestigahan niya, lalong-lalo na itong decision na ginawa kay Villanueva. Kasi hindi pwede mga kaibigan, hindi talaga pwedeng ganun-ganun lang yon, di ba? Tulad na sinasabi ni Marcoleta na tama naman yung naging proseso Aba, kung tama naman pala, di wag na tayo mag-imbestiga. Pero halos lahat ng mga kaibigan sinasabi may mali. Kaya dapat lang na imbestigahan. Tapos mga kaibigan, siya pa yung may ganang magalit. Itong si Martires, grabe naman talaga yung pagiging garapal. At eto nga, nilantad ni Attorney Enzo yung mga pagiging maka-Duterte niya na talaga namang obvious Di po ba? Tsaka maganda talaga itong ginagawa ni Ombudsman Remulla mga kaibigan. Panagutin itong mga korap. Kaya tama lang mga kaibigan yung ginagawa ni Ombudsman Boying Remulla na ayusin at linisin at ibalik yung tiwala ng taong bayan dito sa Ombudsman. Kasi nga naman mga kaibigan, 7 taon na naging pugad yan ng isang protector. Lalong-lalo na itong mga Duterte. Imbestigahan lahat ng mga korap. Lalong-lalo na itong nangyayaring corruption sa flood control scam na ito. At syempre mga kaibigan, yung mga kaso at mga kabalbalan na korupsyon nitong pamilya Duterte at yung mga alipores niya. Di po ba? Kailangan talaga nilang managot kung meron man talaga silang nagawang mga kabalbalan. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.